Matanong ko lang si attorney, sabi niyo marami kayong mga programa, mga pwedeng tawagan, pero meron ba kayong hotline? Wala akong naririnig na pwede silang rekta, mag-text or text line yung bata. Yung suggestion nga kanina ni Senator Raffy na hindi na kailangan magpakilala. Kunwari may nag-text, DepEd, help, dito sa school namin. Di ba pwedeng tawagan kaagad ninyo yung regional office ninyo? Oy, puntahan mo doon sa school, may binubuli doon at mag-imbestiga. Can you do that? Mas mabilis siguro yung suggestion namin sa inyo na meron kayong text line. Text line na lang po. Hindi na kailangan para yung ginawa na isumbong mo sa Pangulo. Ganon din yung gagawin ninyo. Isumbong mo sa DepEd, di ba? Meron kayong number, 3 numero, 143 o ano ba yun, 67, yung mga madaling matandaan ng mga bata. Mr. Chair, thank you po, Sen. Tulfo. For this, we do have an existing Learners Telesafe Contact Helpline po, yung LTCCH po natin. Anonymous din naman po yung mga reports. We are also working with the Makabata Helpline of the CWC po for these cases. Pero ma'am, mukhang hindi nakakaskid kasi doon po sa eskwelahan, doon sa nangyari yung bullying sa Narbacan. Ha? Kaya nauna pa sa online I think lahat to paskilan ninyo kung meron kayong text line, lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas, lagyan na ninyo ng text line, lagyan nyo lalong-lalo na kung kayo ay nabubuli, tumawag or text sa ganito. Safe ito o hindi namin ibibigay ang pangalan ninyo. Kasi wala po doon sa kanila, wala ho yan, din nakarating sa kanila. Pero pag nilagyan ho natin lahat ng public school niyan na may ganung number na helpline or text line na confidential, I'm sure uulanin ho kayo ng text. Thank you, Mr. Chair. Yeah, yun yung suggestion ko kanina. Dapat sa bawat classroom meron. Saka yung numero 2 o 3 lang, huwag masyadong mahaba. And then, isa pa importante rito, Mr. Chair, yung mga bata, tinuturuan sila siguro sa classroom every day. Ni-remind kung kayo nabubuli, ito yung dapat gagawin nyo. And then pangalawa, like again, babalik ko sa PTA, siguro pag tuwing magkaroon ng PTA meeting, may kasamang psychologist doon para turuan yung mga magulang ng teacher how to spot a child that is already being bullied. Diba? So, kasi siyempre, mga psychologists, mga experts yun So, tayo, ordinary na tao, hindi natin alam kung yung bata ba ay nabubuli na o hindi. Pero pag yung isang child psychologist, alam na alam niya kung itong batang ito may problema, whether sa bahay man o dito man sa school. So, that is something, program na dapat i-implement nyo. What do you think? Am I making sense? Mr. Chair, if I may respond to Sen. Tulfo po. Thank you so much for your suggestions po, Sen. And I think some of these currently we're doing at a small scale po kasi piloting pa po kami. Pero we'll take that suggestion po and then we'll explore how to further scale up po. Thank you so much. Thank you, Senator Raffy. Alam mo yung piloting, I'm always worried kapag an agency says piloting kasi ibig sabihin yan, ang lit ng scale niyan, di ba? So in a few months, we want to follow this up. I won't end this hearing, magti-TWG tayo. Pero in a few months, we want to see all of this scaled up, no? Yung preventive measures, yung pag-organize ng PTA, maging klaro yung ating proseso at yung penalties, yung coordination with the DSWD, with the PNP, dapat klaro yan. Kasi kung next year, bullying capital pa rin tayo, ibig sabihin, we're failing, di ba? We're failing our children kung bullying capital pa rin tayo. And we need to see stronger measures. Now, alam ko na yung presence ng guidance counselors, hindi naman siya nakakababa ng bullying. Tama, di ba? May pag-aaral na ganyan. Kahit may guidance counselors, hindi naman bumababa yung presence ng bullying. Ibig sabihin, the guidance counselor is there for yung aftercare. And mahalaga siya, hindi ko sinasabing hindi mahalaga siya, pero hindi siya necessarily yung pang-prevent. Yung pang-prevent is really the culture of being upstanding, yung culture ng pagtutulungan, yung culture of peace, and yung penalties sa mga gagawa ng mga gantong klaseng activities, 'di ba? Gantong klaseng aksyon, yung penalties kailangan malinaw at mabilis yung aksyon, 'di ba? So yes, mahalaga yung guidance counselors. In fact, for in our mental health law,
mahalaga yan and importante yan. But hindi siya necessarily yung sagot dito eh. Baka iba yung sagot dito, no, attorney? Senator Gatchalian has an opening statement.